Karamihan ng mga talinhaga na binanggit ng Panginoon para sa karamihang tao. Pero meron siyang isang talinhaga, nabanggit niya to, ang rason ay dahil para turuan yung mga taong ang tingin sa sarili nila ay matuwid na sila. Pero hinahamak nila ang ibang tao. Ang tawag sa English nun self-righteous Ito'y matatagpuan sa Lucas 18:9 hanggang 14. Ganito ang nakalagay sa 9. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. 10. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Isa ay Pariseo. Ang isa naman ay maniningil ng buwis. 11. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mapandaya, mga mangangalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 12. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. 13. Samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di lamang makatingin sa langit. Tinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. 14. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y uuwi ng matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. May 2 tao na pumunta sa templo. Magkaiba yung 2 taong to. Yung isa, banal. Actually, nung unang panahon, pag binanggit ang Pariseo, ang nasa isip agad ng tao, spiritual o banal. Pag nabanggit naman ay maniningil ng buwis, ang ibig sabihin nung unang panahon na yon, masamang tao yon. At pareho silang ng layunin kaya pumunta sa templo. Mag-worship sa Panginoon at manalangin. At pagdating nila doon sa templo, narinig natin yung panalangin nila. Kadalasan ng panalangin hindi naririnig Pero dito, dahil nga kwento ito ng Jesus, ipinarinig sa atin kung ano ang sinabi nung Pariseo at nung maniningil ng buwis. Ang panalangin nung Pariseo ay ganito, O Diyos, nagpapasalamat po ako sapagkat hindi ako katulad ng kagaya ng iba. Ako'y hindi mandaraya, hindi ako magnanakaw, hindi ako nanigsisigarilyo, hindi ako umiinom ng alak, hindi ako nagmumura, hindi ako mandarambong, hindi kagaya nitong nasa tabi ko. Pag nasa church, natutulog lang. Di ba? Hindi kagaya nitong nasa tabi ko na pag nasa church, hindi man lang maitaas yung kamay. Ako, 2 kamay habang nagpupuri sa Panginoon. 2 kamay pa yung ginagamit ko, Lord. Diba? At ako'y nagbibigay ng aking offering at nagbibigay ako sa mahirap. Hindi kagaya ng taong to. Hindi ko pa nakita itong minsan lang nagbigay Diba? And ang sabi ng Panginoon, ang dinidingig yung panalangin, yung kabila. Ano naman yung panalangin ng kabila? Hindi siya makatingin sa langit.
dinadagukan niya yung kanyang dibdib. At ang panalangin niya ay ganito, Diyos, kahabagan mo po ako. Tapos sabi ng Panginoon, lalabas sa templong yon na matuwid sa paningin ng Diyos yung maniningil ng buwis. Para sa mga pangkaraniwang tao, ang matuwid ay yung religious leader. Diba? Yung Pariseo. Para sa Diyos, ang matuwid ay yung makasalanan na humihingi ng habag sa Panginoon. Para sa mga tao, kailanman hindi tatawaging matuwid yung maniningil ng buwis. Actually, baka hindi sa buong buhay ng maniningil ng buwis, hindi niya narinig na, kapatid, matuwid ka. Diba? Pero dito sa talinhagang to, ang nabanggit dito na matuwid sa paningin ng Diyos, yung hindi makatingin sa langit at, Lord, kaawaan mo ako, kahabagan mo ako na isang makasalanan. Yun ang kadalasan nababagsak nating mga laging nagsisimba. Na pagka matagal na tayo sa spiritual, sa mga aral, Lord, pasalamat ako, hindi ako kagaya nitong mga nagsasyabu, itong mga lasinggero sa kalsada na mahilig makipagsuntukan o makipag-away. At nagpapasalamat ako, Panginoon, hindi ako kagaya nitong mga taong to hilig magmura. Buti na lang, Lord, hindi ako kagaya nila. Naglilid ako ng Bible study. Tingin na natin sa ating sarili, mayayabang na tayo. Pero ang totoo, yun kinakabagsak ng mga taong na matagal na naglilingkod sa Panginoon. Kaya lagi natin tatandaan yung sinabi ng Panginoon, ang nagmamataas ay binababa ng Panginoon. At yung nagpapakababa ay tinataas ng Panginoon. Dahil lagi yun ang kinababagsak ng mga taong nag-aaral na eh. Diba? Nagmamature na sa pananampalataya eh. Na kagaya na rin ng mga Pariseo na hindi ako gagaya nito. Nung una, Lord, kahabagan mo ako. Nung binago na siya ng Panginoon at gumagawa na ng mabuti, lumilipat na ng lugar, nagiging Pariseo na. Kaya ito, talinhagang binanggit ng Panginoon para tayo, as a warning sa atin, na huwag tayong maging palalo. 3 punto lang to. Unang-una, ayaw ng Panginoon na mag-judge tayo. Sino rito ang gustong pinag-uusapan siya pag nakatalikod siya? O pinag-iisipan ka siya ng masama pag nakatalikod siya? Wala, di ba? Lahat tayo, ayaw natin na na-judge tayo. Dahil pag ikaw ay naghusga, hindi ka nalalago. Bakit? Kasi ganito yan. Ang taong naghuhusga, kaya siya naghuhusga dahil alam na niya. Alam ko yan eh. Alam ko yan eh. Di ba? Kaya hindi ka maghuhusga kung hindi mo alam eh. Akala mo lang, alam mo. Pero ang totoo, hindi mo alam lahat ng bagay. Di ba? Lahat ng nanguhusga, lagi ang nasa subconscious niyan, ang nasa isip niya, alam ko, kaya ako maghuhusga. Alam ko na magnanakaw ka. Alam ko na mahilig kang magmura. Alam ko na babaero ka. Alam ko na, di ba? Kaya mo hinuhusga ng kapwa mo dahil
Buo na yung pasya mo eh. Alam ko. Diba? Kasi kung hindi mo alam, hindi mo buo alam tungkol doon sa tao, hindi ka maghuhusga. Bakit? Ina-assess mo lang. Diba? Ang assessment kasi, sarili mo lang yun eh. Ang assessment ko to, babaero to eh. Ngayon, kung sa tingin mo, assessment mo babaero yun, para maitama yung kapatid mo, anong dapat mong gawin? Sabi sa Biblia, lapitan mo, kausapin mo at sabihin mo yung kasalanan niya. Huwag mo i-chismis. Ngayon, kung hindi makinig sa'yo, ano sabi niya sa Biblia? Kumuha ka ng witness, dalawa kayo magsalita. Pag hindi pa rin siya nakinig, magsama ka pa ng grupo. Di ba? Pag hindi pa rin siya nakinig, ituring mo na lang siyang parang isang publikano. Ayaw na magbago, di ba? Pero hindi ka maghuhusga. Ina-assess mo lang. Eh ngayon kung sinabi mo, Brad, may asawa ka na, meron ka pang kabit ah. Ay hindi pala totoo. Hindi, kasama ko. Pamangkin ko pala yun. Niya pala yun. O, di ba? Ang assessment, pwede kang ikaw ang mali. Tama? Pero, ang naghuhusga, lagi, ako ang tama. Hindi na lumalago ang taong naghuhusga. Bakit? Alam mo na lahat eh. Diba? Kaya nga natin narinig yung salitang, ba't ka naghuhusga? Bakit? Perpekto ka ba? Alam mo na ba lahat ng bagay? Diba? Kaya hindi tayo naghuhusga dahil hindi natin alam lahat ng bagay. Diba? Assessment lang ang nakaya nating gawin. Discernment lang ang pwede nating gawin. Pero hindi mo para i-chismis. Kundi para kausapin mo yung tao at sabihin, Brad o sister, yan yung kasalanan mo. Kasi ayaw ng Panginoon yung ginagawa ng parisiyan, hindi kagaya ng taong to. Yung mo, nakayuko, siguro natutulog, hindi naman nananalangin. Pala, kaya nakayuko dahil hiyang-hiya sa kasalanan niya. Ganon din, ayaw ng Panginoon na pangalawa, ayaw ng Panginoon na mayabang. Napansin niyo yung Pariseo? Hindi ako kagaya ng taong yan. Ako, binago mo na, Lord eh. Yung binago. Pero ang tingin lang niya sa sarili niya, self-righteous siya. Wala nang babaguhin sa akin, Panginoon. 5 ang Bible study ko. Alam ko na lahat ng Biblia, from Citas to Citas. Di ba? From Genesis to Revelation. Alam ko na yan. Wala nang babaguhin sa akin. Kaya mapapansin mo, ang taong mayabang at mapanghusga, piling niya, siya na magaling. Alam na niya. Pala, marami pa siyang hindi alam. At hindi lang yon. Hindi na siya lalago. Bakit? Alam na niya lahat eh. Pala, pababa na siya. Diba? Yun yung pit hole nga. Pit hole ba tawag doon? Ng natin, ng mga nag-aaral o matagal nang nasa gawain. Huwag tayong maging palalo. Then pangatlo, we depend on God. Kagaya nung tax collector, hindi makatingin sa langit, Lord, mahabag po kayo sa akin. Makasalanan ako. Doon na nagsisimula yung pagbabago. Doon na nagsisimula na gumawa na siya ng mga bagay na matuwid sa tulong ng Panginoon. Hindi siya magmamalaki. Pag gumawa na siya ng mabubuting gawain ng mga matuwid na bagay, alam niya hindi siya. Kundi tinutulungan lang siya ng Diyos, ginagabayan siya ng Diyos para magawa niya yung mga bagay na yon.
lumalago na siya. Diba? Kaya ang tao, kaya hindi ako naniniwala minsan doon sa mga nagpapatotoo na dati akong ano yun, mga salita ng iba ron. Dati akong siga. 5 na ang binugbog ko, 5 na ang napatay ko, mga ganun, di ba? Yung nagpapatotoo na dati akong ganito, dati akong maton, di ba? Ibig sabihin, kayabangan yun eh. Dahil ang kasalanan, hindi pinagmamalaki. Kinahihiya. Ang kasalanan ginawa mo noon, hindi mo pinagmamalaki yan. Kaya lang naman iba nagpapatotoo ng gano'n para ipagmalaki na dati akong siga. Para matakot kayo sa akin. Gano'n, di ba? Ngayon, pasalamat kayo, mabait na ako. Parang gano'n yan eh. Di ba? Pero ang totoo, yung mga kasalanan at binago sa iyo ng Panginoon, hindi mo pinagmamalaki yun. Diba? Sabi pa nga ng Biblia, pinatawad na ng Panginoon niya, kinalimutan mo na ng Panginoon niya. Dapat ikaw rin mismo, kinalimutan mo na yun. O yung ibang patutunan yung iba na, dati akong mayaman. O, di ba? Di mo binabanggit na yun. Dahil unang-unang bakit? Kayabangan lang yun. Di ba? Ponso, no? Diba? Kasi alam mo na kung anong lagay mo ngayon eh. At pasalamat ka sa Diyos na di ba? Ang biyaya ng Diyos patuloy pa rin sa atin ngayon. Di ba? Kaya yung mga patotoo mo sa iyo na dati mong ginawa sa iyo ng Panginoon, ginagawa mo lang inspiration, ma-inspire yung iba na magaya sa buhay mo, pero hindi mo pinagmamalaki at hindi mo pinagyayabang. Sinasasabi mo yan para ma-inspire sila na kung ano ang pagbabago sa iyo ng Diyos ngayon. Pero hindi mo kinikwento na, dati akong ganito, dati. 5 ang kasama kong chicks. Sabay-sabay, di ba? May marinig ka pang, pag ako uminom sa beer house, pinasasara ko beer house. Di ba? Imagine, ba't mo sasabihin nyo sa mga gawain? Di ba? Niyayabang mo lang yung dati mong, yung tawag nga ng iba dyan, faded glory. Di ba? Lumipas ng mga kalokohan mo at kinasiyahan mo noon. Di ba? Pero ang totoo, hindi mo na dapat kinuwan yun eh. Hindi mo na dapat pinagmamalaki yun. Dalo na ang puso mo, wala na dun eh. Kahit pa, pumunta ka ng beer house ngayon, hindi ka na mag-i-enjoy sa beer. Di ba? Wala na eh, di ba? Nabago ka na ng Panginoon eh. Di ba? At kahit na 10 babae lumapit sa'yo, hindi mo napapatulan. Bakit? Wala nang hilig sa'yo dun. Wala ka nang hilig dun eh. Yun yung makikita mo, yung pinagkaiba na talagang nabago ka sa loob. At hindi ikaw ang gumawa nun. Tinulungan ka ng Panginoon na mabago mo ang sarili mo. Diba? At yun, mabubuting gawa mo na yun sa tulong ng Panginoon. Yun, di ba? Isa para sa iyo, sabi niya, nagbibigay ako ng ikapo ko, doble pa. Para sa Panginoon, hindi matuwid yun. Ay yung isa, halimbawa, nagbibigay ako, Panginoon, dahil tinuruan mo, Panginoon, ako magbigay. Oh, may point yun. Nakita niyo yung pinagkaiba nun? Iba yung paggawa ng mabuti na kayabangan, pagmamalaki. Iba yung paggawa ng mabuti, nakatulong mo ang Panginoon. Malaking pinagkaiba nun. Akala na iba, pare-pareho lahat ng maggawang mabuti. Hindi. Merong gawa ng mabuti para ginagawa mo yun para sa sarili mo. Para sa Panginoon, no point yun. Diba? Doon sa talinhaga na banggit natin, ang Panginoon doon, di ba? Sabi niya, nag-aayuno ako, Panginoon. No point yan. Bakit? Nag-aayuno ka para sa sarili mo lang, para makita ng tao, nag-aayuno ka eh. Pero yung isa, halimbawa, nag-ayuno
Lord, nag-aayuno ako dahil nais kong mapalapit lalo sa iyo. Makapag-aral ng salita mo. May point yun. Lahat ng ginagawa mo, nakasama mo ang Panginoon, may point yun. Di ba? O, di ba? Yung sa puno ng ugas. Wala kang magagawa kung hindi ka mamunga kung wala ako. Hindi ka makakagawa ng mabuti. Kung sarili mo lang. Makakagawa ka pero no points. Makikita natin pinagkaiba ng dalawa. Diba? Na ang paggawa ng mabuti, nakasama mo ang Panginoon, dahil sa spiritual na bagay, yun ang may points. Yung gawa ng mabuti, para dahil namumuliti ka, gusto mong manalo sa election, no points yun. Di ba? Pero ginagawa mo yun para manalo ka sa election. Di ba? Unless kung ginawa mo yun para sa Panginoon din. Sabi ko nga sa iyo, hindi natin ginadjust, ina-assess. Ay kung mali pala tayo, tunay pala siyang spiritual. Oops, mali ako. Dahil hindi natin lahat alam. Nakakita naman yung punto. Diba? Kaya, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-judge. Pwede ka lang mag-assess. Ay kung sinabi sa'yo ng isang politiko, Brad, mali ka dyan. Ginagawa ko talaga to dahil gusto ko malapit sa Diyos. Mali pala kami ng assessment sa'yo. Ang mali, ako. O, di ba? Pero kung ginudge mo na, yung mga politician na yan, ganito ginawa niya. Hindi ko naman alam lahat ng bagay. Kaya mapapansin mo, pagka nag-judge ka, alam mo lahat ng bagay. Pero hindi tayo pwede mag-judge eh. Diyos lang may karapatang mag-judge. Di ba? Kasi siya lang ang nakakaalam na lahat ng bagay. Makikita mo yung pinagkaiba ng dalawa. Na hindi tayo pwedeng humusga. Pwede lang tayong mag-assess. Kaya sa assess, pwede kang mali, pwede kang tama. Diba? May mga rason na alam lang natin, kaya tayo nakapag-assess ng ganon. Pero pag alam mo lahat ng bagay, feeling mo lang yun. Diba? Alam mo, feeling mo lang, alam mo lahat ng bagay, pero hindi. Walang taong lahat ng bagay alam nila. Yun lang po.